What is your perception of reality? I'm going to be talking to you about a new technology that's affecting famous people. I'm the last American movie star. And with your help in 2020, together, we'll dominate the ballot box. This is no stunt. Pero bakit parang galit ka? Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Naniniwala ba kayo na totoo ang mga video na napanood nyo? Paano kapag sinabi ko sa inyo na hindi ito totoo? Ano nga ba ang deepfake? At ano ang mga katangian nito? Ang deepfake ay mga video, audio, at imahe na gawa lamang ng computer sa tulong ng artificial intelligence na aakalain mo totoo. Ginagamit ito madalas na pang-aliw sa mga tao online. The shopping mall. I'm saying my sister name is Hennessy, right? Ito ay makikitang ginagamit din sa mga pelikula. Pinapalitan ang mga muka sa pamamagitan ng pagmamanipula ng imahe gamit ang CGI. Ginagamit ito upang maging mas makatotohanan ang mga karakter. Hindi pa man nabubuo ang katagang deepfake, nakikita na natin na ginagamit na ito dati pa man sa mundo ng pelikula. Alam nyo ba, nagsimula ang konsepto ng deepfake noong pang 1990s. Nagsisimula pa lang ang mga researchers gumamit ng CGI sa paggawa ng makatotohanang muka. Mas lalo itong umunlad noong bandang 2010 dahil sa paglago ng mga teknolohiya sa mga nakalipas na taon. Halina't sama-sama natin alamin ang mga kaalaman ng kapwa-kabataan ngayon tungkol sa deepfake at sa isyong ito. I'm not familiar with the word deepfake. Actually, parang, ayun nga, na nakikita ko na rin siya sa internet. May onti akong idea about it. Like, it's yung mga pictures na minamanipulate ng AI into different videos or medias. By definition, branch po kasi siya ng AI. Bale, yung mukha niya po, nilagay sa katawan ng ibang tao, which means na deepfake siya. Ayun po yung mismong pinaka-idea ng deepfake, which is yung face nyo, kukunin at ilalagay sa mukha ng ibang tao para gumawa ng digitally altered na content kagaya nito. So, ayun po. Okay, medyo gets. Sa tulong ng deepfake, nagagawa na natin ang dating sinasabi nating imposible. Ngunit, ano kaya ang mangyayari kapag kahit sino na ang pwede gumamit sa teknolohiyang ito? Si Sir Adrian, isang chief sa Intellectual Property Office of the Philippines, ang magpapaliwanag ng mga isyu pang-etikal ng deepfake. So, in terms of consent and privacy, did you realize that individuals could actually be portrayed in videos or audio recordings without their knowledge or approval? Okay? Actually. No, in fact, for example, in terms of, non-consensual pornography, you can actually portray images and make it appear that those guys are the ones doing the act, even if they are not actually doing it. Okay? That's scandalous. Alarming, yes, it is. In terms of misinformation and manipulation, no? For example, there was that particular video of Tom Cruise, okay? And another video of a famous Hollywood actor doing a particular act, which they actually did not. And later on, they made a public statement denying those videos, that they ever appeared in those videos. So meaning to say, not only could deepfakes manipulate videos, they can fabricate or manufacture videos. Ang tanong, nangyayari na ba ito sa Pilipinas? At ano ang kalagayan ng bansa sa lumalaking problema na ito? Especially in advertising. Kaya nga may nakikita kayo doon sa
mga nagkalat ngayon sa Facebook o sa Reels na kunyari Lea Salonga or itong sino ba itong doctor, si Dr. Willie Ong na di umano nag-i-endorse ng isang produkto na hindi naman. Pero they appear in that video and it's as if they are the ones talking. It's as if it is really their voice because deepfakes could mimic the voice of a person and make it appear as if it was really that person. It was really Lea Salonga endorsing a beauty product or Dr. Willie Ong endorsing that particular brand when actually they did not do it and they are not endorsing any particular product. Deepfake technology has so many beautiful, useful applications. If the same technology will be used irresponsibly or unethically, it could spawn serious damage or it could create serious damage and could spawn serious implications. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Dapat na tayong pumalag at gamitin ang ating puwersa. Problema lang ba ito ng mga kilalang tao o miyembro ng politiko? O kahit sino ang pwede maging biktima nito? Sa susunod na episode, tunghayan ang kwento ng isang totoong biktima ng deepfake.